Okay, ang video na ito ay isang pagbabahagi ng isang paksa, no? Ang paksa na ating tatalakayin o pag-usapan ay itong tungkol sa debate o debate. Magtanong muna tayo, bawal ba ang debate? O bawal ba ang debate sa Biblia? Kasi may mga kapatid tayong ayaw ng debate. Para bang minamasama ang debate? Ibig sabihin, pag sinabi ang salitang ito, parang hindi maganda ang nasa isip. Ang nasa isip na aking naobserbahan ng iba, gulo o away. Para bang ang salitang ito, debate, away. So dahil away, so hindi talaga maganda. So unahin natin ang tanong, bawal ba ang debate sa Bible? Now, babasahin ko muna itong nasa unang linya na inihanda natin sa paksang ito. Pangit ang debate kung pangit ang ugali ko sa paggawa nito. Maganda naman kung maganda din ang ugali ko nito. Ano ba ang ibig nating ipapahiwatig nito, mga kapatid at mga magulang? Pangit ang debate kung pangit ang ugali ko sa paggawa nito. Maniwala ba kayo nito? I-explain natin. Halimbawa, kapag sasalang ako sa isang debate at ang ugali ko ay magalitin, sa debate gagamit ako ng mga salitang pangit. Para bang ad hominem arguments. Alam naman siguro ninyo kung ano ang ad hominem arguments, no? Yung magsasalita ng mga salita na hindi na kabilang sa topic. Parang nami-personal na ako. Yan ang halimbawa sa pangit na ugali sa debate. Maganda naman ang debate kung maganda din ang ugali ko nito. May nakita akong debate na respectful both sides. Ibig sabihin, hindi sila nagpataasan ng boses. Ang bawat debater ay may respeto sa isa't isa. At hindi sila gagawa ng mga yung tinatawag nating ad hominem arguments. So, kung ating malaman o maisip ang dalawang ito, ang pangit sa debate at ang maganda sa debate, masabi nating ang debate pala ay depende sa paggawa natin ito, no? So pangit ang debate kung pangit ang ugali ko sa paggawa nito, pero maganda naman ito kung maganda din ang ugali ko nito. Hindi sa muna natin puntahan ang versikulo o ang Biblia, no? Maya-maya ating ilatag ang mga salita na nasa Biblia na pinagbasihan natin na kung bakit hindi bawal ang debate sa tamang paggawa nito. Now, matulad natin ang debate sa art o arte. Dahil ang debate ay isang arte o art, mga kapatid at mga magulang na nanood at nakinig sa video na ito. Bakit natin nasabing ang debate ay isang art o arte? Pangit ang art ko kung hindi ko ito magawa ng mabuti.
Maganda naman kung magawa ko ito ng maayos. Tama, di ba? Ang debate ay isang art o arte. So, kung art o arte, so hindi masama. Kailan ba naging masama o pangit ang debate, no? Kung hindi ito magawa ng mabuti o maayos. Importante dito ang ating ugali. Kapag pangit ang ugali natin sa debate, magalitin tayo, pangit talaga ang debate, no? Yung debate na parang kumakain ka ng tao, debate na parang nakipag-away ka, okay, pangit yan. So, tandaan, ang debate ay isang art. So, dahil art, gawin ito ng maayos. Dapat ang ugali natin sa debate maganda, yung kalmado tayo at may respeto sa yung kadebate mo, no? Hindi ka gagawa ng mga argumento na yung tinawag nating ad hominem, yung para bang personalan na okay. So focus lang sa topic o paksa ng debate. Pag-usapan, no, kung bakit yun ang stand mo. At yung kabila naman, kung respectful naman, maganda din ang ugali niya sa debate. So, hindi kayo nag-aaway. Professional type ang debate niyo. So yan, no? Mga kapatid at mga magulang, na sasabihin ko sa inyo na mali yung nasa isip natin na pangit talaga ang debate. Siguro, kung ang nakita lang natin ng mga debate ay yung pangit, talagang hindi tayo magagandahan sa debate. Pero kung makita naman natin ang mga magandang halimbawa sa debate, ako may marami na akong debate na example, huwaran, na both sides sa debate may maganda ang ugali, may respeto sa isa't isa. So, kaya hindi ninyo ako hindi ninyo ako, ano ba yun sa Tagalog? Masisi. Masisi na lang ang so far sa ngayon ang nasa isip ko. Hindi ninyo ako masisi kung sabihin ko sa inyo na maganda ang debate. Kaya nga nag-engage ako, no, ng mga debate sa radio, no? May mga debate ako sa radio, no? Ang sa salitang Bisaya, dahil Bisaya ako. Wala pa akong debate sa Tagalog. Pero ang videong ito, tinagalog ko dahil gusto kong maabot ang mensahe na ito sa lahat ng Pilipino. Dahil ang lahat ng Pilipino nakaintindi ng Tagalog dahil ito ang pambansang wika natin, ang Tagalog. So, patuloy tayo. Babasahin ko pa ang mga inihanda ko sa paksang ito. Okay? Isang pastor na hindi Katoliko ang naghahayag ng mga salita laban sa mga aral Katoliko. At may isang defensor sa paniwalang Katoliko ang nag-alok sa kanya ng isang debate o dialogo upang patunayan kung sino talaga ang nasa maling paniniwala. Now, sabi ng pastor, ayaw ako ng debate. Bawal ang debate, hindi ito nakatutulong. Ang sagot naman ng defensor Katoliko, ito na, no? Gumamit na siya ng talata ng Biblia. Sabi ng defensor Katoliko, sa Biblia, hindi lahat na debate ang masama at bawal. Si Apostol Pablo nga nakipag-debate. Acts chapter 15 verse 2. Mabasa ito sa Gawa 15:2. Okay. Acts chapter 15 verse 2 na si Apostol Pablo nakipag-debate. So, bibili ka ng debate.
At sa unang council nga ng church o simbahan, sa Council of Jerusalem, unang council ito ng simbahan, no? Council of Jerusalem na mababasa natin sa Biblia sa Acts 15, no? Acts 15 verse 7. Sa unang council ng Jerusalem, nilutas ang hindi pagkakasundo sa pamamagitan ng debate. Kung basahin natin yung Council of Jerusalem, ang haba ng debate nila. At pagkatapos ng debate nila, nang nagsalita na si Pedro, ang holder of the keys of the kingdom, naging silent. Parang mula sa mainitang debate, biglang nag-silent sila dahil nagsasalita na si Pedro. Si Pedro kasi ang holder of the keys, binigyan ng susi ng kaharian, na ibig sabihin siya ang leader, no? Now, sa ibang video, tatalakayin ko kung bakit si Pedro ang leader sa council na ito. Dahil sa mga council kasi, may leader talaga, no? Sa mga meeting, di ba? Yung mga organization natin, kung magmi-meeting tayo sa ating grupo, may presidente tayo. Dahil ang isang organization may presidente o leader. Kaya bakit sinabi ko ito? Dahil yung iba kasing nagbasa ng Biblia, especially hindi mga Katoliko na yung nag-disagree o hindi naniniwala na sa lahat ng mga apostol ay may isang leader, no? May ganon kasi dahil iiwas sila sa yung posisyon ng Santo Papa, no? Di ba ang Roman Catholic Church may Pope, no? Dahil ang council kasi ng simbahan, no? May Pope kasi, no? Ibig sabihin may chief. Katulad ba sa ating Supreme Court, di ba magsi-session ng mga justices, may isang chief justice, so may executive, di ba? So ganon, no? Sa debate kasi nila sa Council of Jerusalem, sa aral Katoliko, si Pedro dito ang chief, siya ang prime minister, siya ang chief justice kumbaga. Kaya nga nang nagdebate sila, mainit ang debate nila. Okay, pero nang nagsalita na si Pedro, biglang nag-silent. Ibig sabihin binigyan ng magandang oras si Pedro dahil walang nagsasalita, siya lang. At walang nag-against. Walang tumutol sa sinabi ni Pedro, no? Siyempre, yung sinabi ni Pedro, nakabatay ito sa revelasyon ng Diyos sa kanya. So, bakit nila tutulan? Okay, so, ating sinabi ito, ang mga salitang ito, dahil ito ang isa sa mga patunay na hindi masama ang debate, no? Dahil noong unang council ng simbahan, nagdebate sila. Okay. Now, ano pa ba ang babasahin ko dito? Ito. Babasahin ko muna. Kung masama ang debate, bakit may mga instances na masabi ko sa inyo ang ganito? Naging kaibigan ko nga ang isang SDA kahit isa akong Katoliko, nang dahil sa debate namin. Kaya hindi totoong lahat na debate ay masama. I-share ko ito kung kailan nangyari ito. Yung isang debater ng Sabadista o SDA na nag-alok siya sa akin ng debate. Dito ginawa namin sa Dipolog.
taga-Iligan siya, no? Hindi ko lang pangalanan. Taga-Iligan siya at nagdebate kami dito sa radio station ng Dipolog sa DXDR, isang Sabadista. Nagdebate kami sa paksang Sabat. Hindi kami nag-aaway. Naging kaibigan pa nga kami. Okay. So yun ang halimbawa na hindi masama ang debate dahil sa pagtagpo namin dahil sa aming debate, naging kaibigan kami. Dahil hindi kami nag-aaway sa debate. Naghahayag lang kami ng aming mga sides, no? Mga point of view sa paksang hindi kami nag-agree. Di ba? At may nagpapasalamat pa nga, no, sa yung mga nanood sa debate namin, no? Na naliwanagan sila. Hindi ko na lang sasabihin ang saang side ang nakapabor dahil hindi ko gusto na idala ko sa sa video na ito dahil ang video na ito hindi tungkol sa kung sino ang panalo, no? Hindi ko gusto na sasabihin ko kung sino ang panalo dahil religious debate kasi, no? Hindi sa religious debate kasi hindi ako gustong magsabi kung sino ang panalo, no? Sa mga kasamahan kong Catholic faith defender, sila nag-respect din ako sa kanila na magsasabi sila kung sino ang panalo. Pero ako, sa personal ko lang ito, no? Sa mga religious debate, hindi ako sa konsensya ko, sa konsensya ko, ang konsensya ko nag-udyok sa akin na nagbabawal sa akin na magsasabi ng sino ang panalo at talo, no? Parang hindi ko ma-articulate kung bakit, no? Kung meron mang panalo o matalo, hindi ko na lang sasabihin, no? So bahala na ang mga viewers, yung mga nanood sa debate, ang magpasaya sa isip nila kung sino sa magkabilang side, no, ang panalo, no? Hindi ako magsasabi, no? Kapag may kadebate ako, hindi ko sasabihin na ako ang panalo, no? Yan ang rule ko. Okay. Sa religious debate. Siguro sa mga debate na yung scholastic o yung pang sa eskwelahan, yung pang paaralan, okay lang, no? Pero sa religious debate, pinagbawalan ko ang sarili ko na magsasabi na kung sino ang panalo at talo. Okay. Okay, dahil ang debate kasi sa religion, para sa akin, banal ito. At ginagawa natin ito dahil gusto nating mahayag talaga kung ano talaga ang katotohanan. So, yan, no? Yan. Magpatuloy natin. So, yun, no? Kung masama ang debate, bakit naging kaibigan ko pa nga ang isang SDA nang dahil sa debate namin? Okay. Dahil, depende kasi ito sa ugali natin. Depende ito sa ugali natin. Naging masama ang debate kung masama naman ang ugali natin sa paggawa nito. Okay. Now, okay. Babasahin ito. Ito mahalagang bahagi din ito, no? Babasahin ko muna at bigyan natin ng komento. Ang debate ay isa din sa mga pamamaraan kung paano natin malaman kung mainitin ba tayo ng ulo o kung kalmado ba tayo sa pakikipagdialogo o pakikipag-usap, no? O sa debate sa paksang hindi pa tayo nagkakaisa. Ang debate kasi opposite, no? Okay. Hindi tayo nagkakasundo, no? Kaya nga may affirmative, may negative. So, sa pamamagitan nito, malaman natin kung mainitin ba tayo ng ulo o kalmado ba tayo.
So, parang pag-test ito, no? Pag-alam ito kung mainitin ba tayo ng ulo o hindi. Di ba? So, kapag mainitin tayo ng ulo, mag-adjust tayo. Dapat malaman natin, no? Dapat matuto tayong makipagdebate ng kalmado. Okay. So, halimbawa, parang gusto tayong matuto. Hindi, may ang anak ko kasi naglakad sa side at tiningnan niya ako. Okay. So, patuloy tayo. Okay. Oh. Saan na ba tayo? Nakalimutan ko. So, yan, no? Balikan ko muna. Ang debate ay isa din ito sa pamamaraan kung paano natin malaman kung mainitin ba tayo ng ulo o kung kalmado ba tayo sa pakikipagdialogo o pakikipag-usap sa paksang hindi pa tayo nagkakaisa. Dahil kung mainitin pa tayo ng ulo o ang dali lang nating magalit, talagang maging pangit ang ugali natin sa pakikipag-usap o pakikipagdebate. Dahil ang debate, tandaan natin, ay isang art. Art o arte. Art talaga ang debate. Na kapag maayos ang paggagawa, maganda itong tingnan. Diba? Ang art natin kung maayos o mabuti itong paggagawa, maganda ito. Pero kung hindi maayos ang pagkagawa nito, pangit. Pangit namang tingnan ang isang art. So, ganun ang debate. Kung magawa ito ng maayos, maganda. Pero kung hindi ito magawa natin ng maayos, pangit ang ugali natin sa paggawa nito, pangit naman ang debate. Okay. Tandaan natin iyan. Pero, sa totoo lang, no, mga kapatid at mga magulang, may napapansin din ako na yung ibang iiwas sa debate nang dahil daw sa iiwas sila ng gulo, pero ang totoong dahilan pala nila ay takot lang silang makross-examine ang paniwala nila. Para bang may tinatago silang ayaw malaman natin. Kung tama ang paniniwala nila, dapat handa silang ipagtanggol o dipinsahan ito sa pamamagitan ng debate o dialogo. Sa ating gobyerno nga, kapag gagawa ng mga batas ang Senado o ang mga congressmen, idaan ito sa mga debate, di ba? Yung maggagawa ng mga batas, idaan ito sa mga debate dahil pag-usapan ito ng maayos kung reasonable ba ang gusto nating gawing batas, di ba? Yung hindi sumang-ayon, maghahayag sila ng mga convincing arguments din na kung ano ang dahilan na dapat tutulan ang isagawa mong batas, no? So both sides. So halimbawa ako, may naisip akong gustong gawing batas sa ating bansang Pilipinas. So mag-propose ako at ilatag ko ang mga reason ko o mga dahilan na kung bakit gagawin itong batas na ito. Gusto kong gawing batas. Pero yung mga nakikinig sa deliberation ko, sa proposition ko, makinig sila. At kung may isa o dalawa na mag-against o tumutol, isasabihin din nila ang mga dahilan kung bakit tutol sila sa gawin kong batas. So yan. So both sides pakinggan. At may leader sa mga ganong pag-uusap, di ba? Sa Senado na may Senate President. Sa Congress naman may yung tawag yung pinaka taas ang katungkulan sa ating mga congressmen, speaker. Yan bang tawag? Yun. So yan, no?
Kung masama ang debate, bakit ito ang ginawa nating instrumento sa paggawa ng batas? Diba? Walang magawang batas kung hindi ito idaan sa debate. Diba? Liban na lang siguro kung hindi debatable o walang tumutol, no? Sa gusto mong gawing batas. Pero kapag may tumutol dahil batay naman sa kanila ay parang hindi reasonable, so maglatag din sila ng mga rason kung bakit tutulan ang pinopropose mong batas, no? Kung ikaw din, kapag may mag-propose ng isang batas, may isang bill, oh, halimbawa itong divorce bill di ba? Okay, hindi ko na alam, hindi ako nag-monitor kasi kung ano na ngayon ang resulta. Ako, by the way, ako anti-divorce ako dahil naniniwala ako na sa mga ganitong usapin, yung hiwalayan or ano, dapat makinig tayo sa simbahan, no? Hindi ang sarili nating gusto ang matupad, no? Dahil ang simbahan kasi, no, haligit suhay ng katotohanan, the pillar and foundation of truth, no? 1 Timothy 3:15. Kaya hindi sarili ko ang masunod, no? Dapat masunod ang simbahan dahil ang simbahan kasi katawan ni Kristo. At kung ano ang itinuro ng simbahan, para na rin si Kristo ang nagtuturo. Yung tunay na simbahan. Mababasa ito sa Lucas 10:16 na sabi ni Kristo, ang nakinig sa simbahan niya, pinahiwatig niya, para na rin nakinig sa kanya. Ang hindi nakinig sa simbahan, o maniwala sa aral ng simbahan, hindi din naniwala sa kanya. Bakit ganon? Dahil sinabi ni Apostol Pablo, ang simbahan kasi katawan ni Kristo. Ibig sabihin, ang mga aral nito, para na rin si Kristo ang nangangaral. May authority kasi ang simbahan sa pangangaral. Yung may ano ba yun? May mga taong gustong malaman nila kung ano ang desisyon, o ano ang sundin. Sinabi ni Kristo na apuntahan niyo ang simbahan. Simbahan ang magpapasya. At ang hindi makinig sa simbahan o iglesia, iisiping makasalanan. O basa ito sa Mateo 17 hanggang 18 na parang ginawa ni Kristo ang simbahan na parang Supreme Court o final arbiter, no? Kaya nga, especially sa paniniwala, makinig talaga ako sa simbahan. So, yan. Okay. Now, lastly, siguro ito na lang ang huli. Ganito kasi, ang sa ating mga panahon ngayon, dialogue versus silence. Dialogue versus silence. Yung dialogue kasi, ang debate kasi dialogue, di ba? Dahil hindi iisa lang ang nag-uusap o ang nagsasalita. Ang dialogue, hindi isa lang ang nagsasalita. So, both sides pinapakinggan. Ganun ang debate. Kung monologue lang, ibig sabihin, yung monologue, iisa lang ang nagsasalita. Sa dialogue, magkabila. Opposing sides nagsasalita. Okay. So, sinabi dito, dialogue is one way of solving conflict. Maaring magkagulo o magkakaisa sa pamamagitan nito. Pero ang silence o kung tahimik lang tayo, wala tayong ginawa para malulutas ang conflict, no? So, saan kayo dito? Dialogue versus silence. Ano ba? Ganito kasi. Sa dialogo, dalawa ang posibleng mangyayari. Maaring magkagulo
o magkakaisa sa pamamagitan nito. Kasi sa dialogue kasi o debate, kapag ang isa makaunawa sa inyong side at tumanggap na mali ang stand niya, susunod siya sa kung ano ang tama. Di ba? Kung hindi siya ma-pride. Kung may ugaling humble naman siya. Di ba? Kung ano ang tama, ay doon tayo. So, halimbawa ako, debatista ako. Sa debate ng katunggali ko, napag-isip ko na ako ang nagkakamali. So, dapat magsabi ako na magsusuri ako at tanggapin ko yung stand ng aking kalaban. No? Yan. So, maaaring magkakasundo kapag maganda ang ugali natin sa debate. Hindi yung nang dahil sa pride, kahit na mali tayo, talagang didepensa pa rin tayo. Okay, hindi ganon. No? Di ba na lang yung sa mga paligsahan, yung sa eskwelahan, no? Na parang mock lang debate. No? Pero itong debate sa paniniwala, katotohanan kasi ito no? Kapag ito ang stand kasi o sa debate sa religion, kung mapag-isip ko na nagkakamali ako at yung kadebate ko ang tama, talagang mag-humble down ko. Sasabihin kong nagkakamali ako at makiisa ako sa aking kalaban, no? Kung siya ang nasa tama. Yan ang stand ko. Okay. So, ganun. Yung iba kasi, dahil takot sila sa debate, dahil magkagulo, takot sila na magkagulo, so, ang option nila mag-silent na lang sila. Ibig sabihin, tahimik na lang sila. So, ito, walang mangyari. Walang ang gulo, pero walang kalutasan. Hindi pa rin tayo nagkakaisa dahil hindi natin pinag-usapan kasi. Dahil silent tayo, dahil takot tayong magkagulo sa debate. Takot tayong magdialogo dahil baka mag-aaway tayo o magkagulo tayo. So, iiwas na lang tayo sa debate. So, walang kalutasan sa ating hindi pagkakaisa. Dahil manatili ang ating hindi pagkakaisa. Pero kung mag-debate o magdialogo tayo, dalawa ang posible. Maaring magkagulo, maaring ding magkaisa dahil nag-uusap kasi. Nag-exchange of views. So, ang pipiliin ko dito sa dialogo or debate. Hindi ako sa silence. Dahil walang kalutasan ng silence. Hindi masosolve ang hindi pagkakaisa. Sa dialogo, may risk. Wala naman sigurong gawain sa mundo na walang risk. Halimbawa, kung magtrabaho tayo, lahat may risk. Pupunta pa lang tayo sa anong lugar na magtatrabaho tayo, may risk na yung sasakyan, sasakay tayo. Hindi na lang tayo pupunta sa trabaho natin dahil takot tayong pagka mabangga ang ating sasakyan. No, hindi. No? So, ang piliin ko, dito ako sa dialogue. Example sa dialogue, debate. Diba? Dahil may posibleng maganda. Yeah. Dialogue is one way of solving conflict. Dahil sa pag-uusap kasi yung debate. Hindi lang kayo pareho ng side. Pero maaaring magkakaisa kayo kung magkalinawa na kayo. Diba? At magkaalaman na kung sino ang tama sa inyo. No? Now, on my part, kapag maisip ko na ako ang nagkakamali, konsensya ko ang magsasabi na talagang mag-humble down ako at mag-sorry ako, mag-apologize ako sa mali ko at baguhin ko na ang stand ko. Diba? Ito naman ang nangyayari sa akin. Noon kasi, pumabor ako sa mga argumento ng mga hindi Katoliko. Nang hindi ko pa alam ang totoong sagot at paliwanag Katoliko. Nang nalaman ko ang totoong sagot ng paliwanag Katoliko, nagbago ang isip ko. Hindi ko na inatake ang Katoliko. Nagdepensa naman ako. Para bang katulad ni Apostol Pablo. Ang pangalan niya una Saul. Okay.
inatake niya yung bagong sinimulan ni Kristo, ang Christianity. Pero na-convert siya sa pagka-Kristiyano. At ang Kristyanismo na naman ang dinipensa niya. No, dahil nagbago siya. Sinunod niya kung ano ang dikta ng Panginoon sa kanya. So iniwanan niya nung unang paniwala na wala na doon ang katotohanan, yung Judaism. Dahil sa Biblia kasi, dalawang main religion lang ito. Ang Judaism at Christianity. Ang Judaism, valid ito sa matandang tipan. Pero sa bagong tipan, Christianity na naman. Ibig sabihin, ang authority ng Judaism nalipat na sa Christianity. So, dapat sa mga panahon ngayon, Christianity ang pipiliin natin. Nakabata din ito sa Book of Hebrews na noong unang panahon, ang Diyos nakipag-usap sa pamamagitan ng mga propeta, yung sa Old Testament. Sa huling mga araw, ibig sabihin sa Christianity na ang tinukoy, nakipag-usap ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo, ang kaniyang bugtong anak, na Diyos din na nagpakatao, nagkatawang tao, si Jesus Christ. So, yan ang dahilan kung bakit dapat mag-Kristiyano tayo. At sa tanong kung anong version na Christianity, sasabihin ko sa inyo Katolisismo, dahil ito ang original. Now, maaring kayong mga nanood at nakinig ngayon, tutol kayo. Mag-usap tayo. Makinig kayo sa mga videos ko sa YouTube, ang Veritas Dipolog. At manood din ako sa mga videos nyo o sa anong mga paraan kayo maghahayag. No? Dialogue. No? O hindi tayo mag-aaway. Dialogue lang tayo. Mag-usap lang tayo. Walang awayan. Okay. At balang araw, magkaisa din tayo. Sa prophecy kasi, victorious kasi ang katotohanan. So, sa huli, kung sino ang nasa tama natin, yun ang manaig at yun ang pag-isahan natin. So, may hope okay, ating hintayin ito. Basta, suggestion ko lang na gawin lang natin yung tamang ugali sa debate. Para, masiyahan naman ng Diyos sa atin. No? Na kahit na sa ngayon, hindi pa tayo nagkakaisa sa pag-interpret, pag-uunawa, balang araw, magkaisa din tayo. O kahit na nagdidebate tayo, hindi tayo nag-aaway, art na din yan, no? It's beauty, no? Okay. May beauty kasi ang isang debate na kahit hindi kayo pareho, pero kapag may respeto ang isa't isa sa inyo, hindi kayo nag-aaway, hindi kayo nagsigawan, art yan, di ba? Magandang tingnan ng isang debate, opposing nga kayo, pero hindi kayo nag-aaway. May respeto pa rin na ang debate ninyo isa't isa. So yun, no? So hanggang dito na lang sa muna ako, no? Ito lang, no? Ang sa huli lang gusto kong sabihin sa inyo na yung iba kasing mga kapatid na ayaw sa debate nang dahil daw na iiwas sila sa gulo. Pero sana hindi ito ang dahilan. Dahil sa tingin ko, hindi lahat na dinadahilan nila, iiwas lang sila sa gulo. May dahilan kasi, sana hindi ito ang dahilan nila dahil pangit ito, no? May iba kasi na ayaw sa debate, hindi dahil takot sila sa gulo. Ayaw nilang ma-cross-examine ang paniwala nila. Para bang may tinatago sila. Siguro hindi sila sigurado sa paniwala nila, pero gusto nilang ganito na lang. Kahit na parang hindi sila sigurado sa paniwala nila, pero nasanayan na nila. Ito na ang minamahal nilang paniwala. Kaya iiwas sila sa debate. Dahil hindi sila makastand. Hindi sila makabigay paliwanag, makapagsalita ng mga salita na convincing para paniwalaan. So, wala silang arguments, wala silang mga salitang magpapakonvince sa inyo. So, sila mismo, sarili nila, hindi sila sigurado sa paniwala nila. So, iiwas sila sa debate. Diba? Sana hindi ganon ang dahilan.
Buti pa, yung dahilan na lang na takot sila sa gulo. Matanggap ko pa yun. No? Pero kahit na yun, no, na matanggap ko. Dahil yung dahilan kasi na ayaw o iiwas kasi debate dahil takot kang malaman ang mali mo, no? Ay parang pride ang pinairal mo. No? Parang pinabayaan mo na lang na mali ang paniwala mo. Oh, para bang gusto ka na lang mamatay sa paniwala mo kahit na alam mong mali. Dipinsahan mo pa rin. Pride yan. At hindi tama yan. Okay. Mas mabuti pa, no? Ang nasa isip ko, buti pa na hindi ka iiwas kasi debate dahil takot ka lang sa gulo. No? Pero yung rason o dahilan na iyan, hindi pa rin yan, no? Kung sa aking pag-iisip, hindi best yan, no? Dahil ang pakay kasi natin sa debate o mga dialogo, proseso ito sa pagresolba, no, sa ating mga hindi pagkakaisa. Halimbawa, yung may nag-aaway tayo sa pamilya. Halimbawa, ako at ang kapatid ko may hindi pagkaintindihan. Ano ang dapat na solusyon? Hindi na lang kami mag-uusap dahil takot kaming mag-away kami? O dapat pag-usapan namin ang hindi namin pagkakaunawaan. No? Dapat mag-usap kami hanggang sa magkauunawaan kami. Mabalik ang aming mabuting relasyon. Yun. Kaysa hindi na lang mag-uusap, pababayaan. Hindi palagi lang nag-aaway. So walang solusyon na ginawa dahil hindi na nag-uusap eh. Yun. So ang purpose sa debate maganda. Nagdebate tayo, nagdialogo tayo sa hope sa ninanasan nating na magkaisa tayo. So maganda ang dahilan, no? At naayon ito sa gusto ng Panginoong Jesucristo na ang magkaisa tayo, Juan 17:11. So yung mga Kristiyano na walang ginawa para magkaisa tayo, parang tanggap na nilang hindi tayo nagkakaisa, hati-hati, hindi Christianity yon. Dahil ang totoong pag-iisip Kristiyano, iyong gusto ng Panginoon na magkaisa tayo. Iisang kawan at iisang pastor. Ibig sabihin, iisang religion at may isang leader. Parang mahirap ito, pero ito ang turo ng Biblia. Si Kristo, hindi ko na lang sasabihin ito dahil mapunta ako sa ibang topic about Santo Papa. Sa susunod na lang, no? Sa ibang mga video na lang tatalakayan ko kung bakit maniwala tayo sa posisyon ng Santo Papa o katungkulan ng Santo Papa para sa pagkakaisa. So hanggang dito muna, parang kumaba ang pagtalakay ko. So pasensya dahil hindi ko hinanda yun lahat. Ang hinanda ko, parang ginawa ko na lang outline dahil may dinagdag ako. So yan. So yan na lang, no? Ito ang servant ninyo sa Veritas Dipolog channel. Okay. Hanggang sa susunod. Okay. May God bless us all. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.